So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo pinagpapasa dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Joshua chapter 3 at ang aking pong share ay dito po sa verses 1 to 3 at sinasabi nga po sa talatang ito, tamawid ng ilog Jordan ang mga Israelita. Maagang maaga pa ay gumising na si Joshua at ang buong Israel. Umalis sila sa sitong patungong ilog ng Jordan at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. Verse 2, paghahanda sa pagtawid. Pagkalipas ng 3 oras, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita ang kaba ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo ay mag-share sa ating daily devotion dito sa Joshua chapter 3 verse 4 to 5. Gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaban ng may 2,000 siko ang sukat. Huwag ninyong lapitan upang alamin ang daan na inyong marapat paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. At sinabi ni Diyos sa bayan, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalagan ang Panginoon sa inyo. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Joshua chapter 3 verse 6 to 8. At nagsalita si Jose sa mga saserdote na sinasabi, buhatin ninyo ang kaba ng tipan at magpauna kayo sa bayan. At kanilang binuhat ang kaba ng tipan at nagpauna sa bayan. At sinasabi ng Panginoon kay Jose, sa araw na ito ay pasisimulang kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel, upang kanilang makilala na kung paano ako'y suma kay Moises ay gayon ako sa iyo. At iyong uutusan ng mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan na iyong sasabihin, pagka kayo'y dumating sa tabi ng tubig ng Jordan, ay tumigil kayo sa Jordan. Amen. Ngayon babasay ko po Joshua chapter 3 verse 9 to 11. At sinabi ni Joshua sa mag-aanak ni Israel, magsilapit kayo at dingin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos. At sinabi ni Joshua, sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay nasa kinta ninyo, at walang paksalang kaniyang itataboy sa harap niyo ang Kananeo, at ang Hedeo, at ang Hebeo, at ang Perecheo, at ang Gergeseo, at ang Amoreo, at ang Jebuseo. Narito ang gaban ng tipan ng Panginoon, ng buong lupa ay nagpapauna sa inyo sa Jordan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Joshua Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 14. Ito po ang nakasaad. Ngayon nga ay kumuha kayo ng 12 lalaki sa mga lipi ni Israel, na isang lalaki sa bawat lipi. At mangyayari na pagka ang matalampakan ng mga paa ng mga saserdote na nagdala sa kaban ng Panginoon ng mga buong lupa ay ititigil sa tubig ng Jordan, na ang tubig ng Jordan ay mahahawi sa makatuwid, bagay ang tubig na bumababang mula sa taas at mag-iisang bunton. At nangyari nang umalis ang bayan sa kanilang mga tulda upang tumawid sa Jordan, ay nasa unahan ng bayan ang mga saserdote na nagdala ng kaba ng tipan. Ilan po, purihin Panginoon. God bless.
Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua chapter 3 verse 15 to 16. At nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban at ang mga paa ng mga saserdot na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig, sapagkat inaapawa ng Jordan ang lahat niyang pangpang sa buong panahon ng pag-aani. Ng tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil at na nagisang bunton na malayo sa kanila. Sa Adam na bayang nasa tabi ng Saritan, at yaong nagsisibaba sa dagat ng Araba na dagat na alat ay lubos na nahawi, at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. Yun lang po, purihin ng Diyos. Muli po, magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat, at ngayon po ay nasa day 5 na po tayo, no? Pero bagamat ang Diyos ay maiksi po, kaya ako po ay magbibigay po ng kaunting paliwanag patungkol dito sa aming mga nabasa mula sa day 1 hanggang ngayon po, no? Doon po sa Joshua ay chapter 1, 2, and 3 po, no? Dito po sa Joshua, no, ang aklat po ng Joshua ay kasaysayan ng pagsakop ng Israel sa lupain ng Kanaan, na sa pangunguna ni Joshua, ang kahalili po ni Moises sa kabilang sa mahalagang pangyayari, ang pagtawid sa Jordan, ang pagbagsak ng Jericho, ang labanan sa Ai, at ang pag-uulit ng tipan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ng pinakabantog na talata sa aklat na ito ay, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ngunit para sa akin at sa aking sambayanan kay Yahweh kami maglilingkod, no? Dito matatagpuan natin sa chapter 24 verse 15 ng Joshua pa. Ngayong paalala, no, paalala sa atin ito, reminder para sa atin lahat dito, na yung pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Na bagamat ang Diyos ay ibinibigay niya sa atin ang kaligtasan, no, binibigyan pa rin yung tao ng choices, no, kung ito'y tatanggapin natin na tayo ay maglilingkod sa Kanya, o maganda po yun yung inaalok sa atin na kaligtasan ng ating Panginoon. Pero talagang paminsan kahinaan ng tao po yun, no? Nagkakaroon sila ng sariling choices. Sa Joshua chapter 1 ay matatagpuan natin doon, ang Diyos ay nagbigay ng utos kay Joshua na maging matapang at matibay sa kanyang pamumuno, no? Binigyan niya ng encouragement, at sinabi din ng Lord sa pamumuno niya sa mga Israelita ay bibigyan, papatnubayan niya, no, ang si Jose, si Joshua, no, yung katulad ng mga ipinangako niya na sasamahan siya doon sa kanyang journey, no, sa mga taga-Israelita sa pag-akay, no, katulad ng kanyang mga ipinangako sa mga naunang mga nabasa natin, no, na mga propeta, na mga ginagamit ng Lord, no, nandoon yung pagsama lagi ng ating Panginoon sa mga taong kanyang nais gamitin, no. At isa pa doon ay yun nga, andun ang pagtulong ng ating Panginoon sa kanyang misyon sa bayan ng Israel patungo sa lupang pangako sa Kanaan. Ang pangunahing aral dito sa Joshua ay pagtitiwala sa Diyos. Lagi naman talaga kapag nais natin matupad, no, na magtagumpay, laging kailangan magtiwala tayo sa utos ng ating Panginoon. Yung hamon ng mga hamon na laban, no, sa buhay ay sa pagharap ng kailangan meron tayong lakas ng loob, tibay na loob, at pananampalataya sa ating Panginoon. No, sa Joshua chapter 2 naman ay inutusan ni Joshua ang mga Israelita na ihanda ang kanilang mga sarili para sa pagtawid sa ilog Jordan sa lupang pangako, no, nang buhatin ng mga pare ang kaban ng
tipan at itapak ang kanilang mga paa sa tubig, huminto ang pag-agos ng ilog. Nakatawid ang mga tao ng tuyo sa lupa. Ang pinakikita rito, yung kapangyarihan ng Diyos na naghihimala para sa kanyang bayan at ang pagsunod at pananampalataya sa kanya. Tunay po no, na kapag anumang hirap o mga hamon na sa buhay, no, na kung patuloy tayong magtitiwala sa Panginoon, ibibigay ng Diyos yung kanyang tulong, no, ibibigay niya, gagawa siya ng mga himala upang maiahon ka doon sa mga hirap na kakaharapin po natin, no. Yung kailangan lalaki pa natin ng pagtitiwala at pagsunod sa mga utos sa kanyang mga pangako upang yung pagtulong ng ating Panginoon ay lubusan niyang maibigay sa atin at harapin natin yung layunin natin sa ating buhay. So sa chapter 3 naman, yun po yung sa chapter 3, no, na inutusan, no? Dito laging ipinapakita sa atin dito yung itinuturo sa atin yung pagtitiwala sa Diyos, at yung encourage na maging matibay tayo, na maging matatag, no, sa pananampalataya sa Diyos, yung pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, no, nasa Joshua chapter 1 yun. Tulad ni Joshua na tinawag tayo ng Diyos na magtiwala at sumunod sa Kanya sa hirap man ng sitwasyon, no, saan mang sitwasyon ng buhay natin, isipin natin, no, na tayo ay laging sasamahan ng ating Panginoon. Bagamat marami sa atin na nanghihina at marami sa atin ay gusto nang sumuko na sa mga laban, pero lagi natin isipin na may Diyos tayo na laging nakaagapay sa atin, no. Yun po sa chapter 2 na, at sa pangalawa naman po ay tinuturo sa atin, no, ng aklat na ito, yung pananampalataya at pagtulong sa iba. Laging kapag ginamit tayo ng Lord, laging pag ginamit ng Lord ang isang tao, yung nais niyang ipagawa o yung kanyang layunin o kanyang plano sa tao ay ginagawa niya, hindi lamang pansarili ito. Isipin natin laging kalakip ang ating kapwa dito, lagi natin kasama. Kung paano ibinigay sa yung pagpapalad, na ganun din na i-share mo to sa sa kapatao, no po, laging magkasama yon, yung pagtulong ng kung paano tayo tinulungan ng Lord, ganun din natin kung paano sa ating ginagawa, makikita nila kung paano ka nananampalataya sa Diyos. Tutuloy ko na lamang po sa pagpapatuloy po, no, doon sa pangatlo, no, number 1, ang tinuturo dito sa Joshua ay yung pagtitiwala sa Diyos, sa kanyang pagsunod, pananampalataya at pagtulong sa iba. At yung pangatlo ay yung pananampalataya at sa himala ng Diyos, no. Magtiwala tayo sa Diyos sa chapter 3, ipinakikita yung pagtawid nila sa Jordan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa ng himala sa ating buhay. Kung may pananampalataya tayo, na makikita natin, ang Diyos ay kikilos lagi sa ating buhay, maging anumang yon, pagsubok o hamon sa buhay natin, lagi ang Diyos ay nandiyan para umagapay sa atin, no. Kaya itinuturo sa atin ng mga talatang ito na anumang sitwasyon ng ating buhay, manatili tayo na sumunod at mananampalataya at maging tapat sa ating Panginoon, sapagkat ang pangako ng Diyos, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ayun lamang po at maraming salamat. God bless po.